Hi. Pwede ba akong makishare ng table? Sure. Dear love, nakafocus lang ako sa libro ko habang kinakain ang food ko. Excuse me? Miss, bago ka ba dito? Kasi parang hindi ka ata na ipakilala sa akin ni boss. Nope. Ikaw, bago ka? Yeah. I'm Warren from the IT department. And what's your name? Lou, from engineering. Lou. Your beauty is captivating. Kaya, nakishare na ako ng seat sa'yo eh. By the way, are you single? Dear love, na-amaze ako sa confidence niya. At pagka-straightforward para sabihin agad sa akin ito. Siyempre, nagpumigil ako ng kilig. Sabi ko nga, don't chase, attract. Yes, I am. Lucky me. Pwede bang lagi na ako sumabay sa'yo mag-lunch? Sige, basta wag mo akong kakausapin kapag nagbabasa ako ng libro. Sure. I just want to have you for lunch. Este, gusto lang kita makasabay for lunch. Dear love, ilang beses na niya akong sinasamahan mag-lunch at ibinibili pa niya ako lagi ng paborito kong energy drink. Walang palya, araw-araw. Tinatanong na rin sa office kung kami daw ba ni Warren, pero matindi ko naman itong tinatanggi. Masaya ako na sinatsaga ako ni Warren kahit ilang beses ko na siyang tinatarayan. Pero deep inside, hindi niya alam na kilig ako sa kanya. Nagustuhan mo ba? Pink roses talaga ha? Yes. Because I admire, love, and I am happy with you. Love? Love agad, Warren? 2 weeks mo pa lang akong sinasamahan mag-lunch. Hindi nga kita gaanong kinakausap eh. I don't want you to feel that way, Lou. I don't want to let you go. That's why starting today, liligawan na kita. Warren, hindi mo pa ako masyadong kilala. Well, kaya nga kita liligawan para makilala kita. So, pwede ba kitang mahatid mamaya? Hatid? Bakit mo naman ako ihahatid? Gusto ko din sanang formal na magpaalam sa parents mo na, liligawan kita. Dear love, nang marinig ko ang mga salitang ito, dito ko napatunayan na seryoso sa akin si Warren. Naisip ko na pure ang intention niya sa akin. Sure ka ba sa sinasabi mo, Warren? Oo. Sa Sabado, pwede ba? Sige. Ibig sabihin ba nito, pinapayagan mo na akong manligaw sa'yo? Oo. Yes! Pinapayagan pa lang kitang manligaw. Hindi pa kita sinasagot, ha? I know. Sobrang saya ko lang na pinayagan mo akong manligaw sa'yo. Nandito na tayo sa bahay. Feel at home and huwag kang masyadong kabahan. Mabait naman sila mommy and daddy. Okay. Excited na ako makita sila. Tara, sa loob. Andito na pala kayo. Tuloy kayo, iho at anak. Nakahanda na ang pananghalian. Good afternoon po, tito, tita. Mano po? Naku, kay kisig naman pala ng batang ito. Salamat po, tita. Ako si Tita Loida. At ito naman ang papa ni Lou, si Nelson. Nice to meet you po, Tita Loida and Tito Nelson. Papa, kinakausap ka. Naku, pagpasensyahan mo na yung papa ni Lou. Overprotective yan. Kasi bunso namin yan. Naiintindihan ko po kasi unang beses pa lang tayo nagkita. Tara na, kumain na tayo. Pinaluto pa ni Mami yung kare-kare, di ba? Favorite mo yan kainin sa office canteen? Ang sarap nga ng pagkakaluto nito Ilang taon ka na, iyo? 26 po. Mas matanda ka sa anak ko.
Wala ka bang paliligawan na kasing edad mo? Nelson, ano ka ba? Parang 3 taon lang naman ang agwat. Kaedad na yan ng pangatlo nating anak. Eh, ano ka ba? Ako nga, mas matanda sa'yo ng 5 taon. Mapa, dito pa talaga kayo magtatalo sa harap ng pagkain? Tito, naiintindihan ko po kayo. Nandito po ako para, at eto po, formal po akong nagpapaalam sa inyo kung pwede ko po ba siyang ligawan. Ay, tutol ako. Nabanggit sa akin ni Lou na 2 linggo pa lang daw kayong magkakilala. Alam ko pong masyado pang maaga pero ayoko po na makita lang ako ni Lou bilang isang kaopisina. Gusto ko po siya kaya ako po niligawan ko na po agad. Eh, wala namang masama kung hahayaan natin si Warren na ligawan si Lou, mahal. May tiwala naman ako sa anak natin na alam niyang makakabuti para sa kanya. Ay, anak, kilalanin mo muna siyang mabuti. Warren, hindi pa kasi nagkaka-boyfriend tong bunso namin, kaya ganun kami kaprotektado sa kanya. Naiintindihan ko po. Marami pong salamat dahil pinayagan niyo po ako na ligawan si Lou. Ay, ako hindi. Dad, Ay, patunayan mo muna ang sarili mo kay Lloyda. At kay Lou, saka ako papayag na ligawan mo ang anak ko. Huwag mo muna siyang ihatid sundo ha. Wala ding date-date. Magsabay na lang muna kayong kumain ng lunch at maging magkaibigan na muna. Naiintindihan ko po, Tito. dear love, after ng lunch namin sa bahay, 1 week nakalive si Warren. Pero kahit ganon, araw-araw pa rin ako may energy drink dahil ibinili niya ako ng 5 energy drink at inilagay sa desk ko. Kaya kahit wala siya ay dama ko pa rin ang presensya niya. Naiintindihan din ni Warren kung bakit hindi pumayag si Daddy na ligawan niya ako. Tama nga daw kasi si Daddy na wala pa kaming 1 buwan na magkakilala para doon. Siguro, dahil naging matagal munang magkaibigan si Daddy at Mommy bago silang naging magkarelasyon, kaya ganun din ang gusto ni Daddy para sa akin. Flowers for you? Warren, nandito ka na? Oh, dito na ako dumiretso sa office dahil ang dami kong mga kailangan tapusing trabaho. Eto pala, may mga pasalubong ako sa'yo. Saka ka na, tito at tita. Meron akong browas, tableya, ube, kinampay polvoron at ito, pinaka-the best to para sa akin. Peanut kisses. Wow! Ang dami mo namang pasalubong! Hindi ko pa natatry itong peanut kisses pero mukhang masarap to ha? Alam mo, may mas masarap pa sa peanut kisses. Talaga? Alin dito yung mas masarap? Yung Warren kisses. Dear love, tumiti siya sa mga mata ko at hindi ko din ito maiwasan dahil sa kagwapuhan niya. Aware ako, nahahalikan niya ako dahil unti-unting lumalapit ang labi niya sa labi ko. At hindi ako umiwas dahil gusto kong maramdaman ang mga halik niya. Nagtagpo na nga ang aming mga labi. Ito ang unang beses kong maranasan ang halik. Ang mga halik na yun ay kalmado, may sinseridad at kusa ko na lang siyang niyakap habang ako ay kanyang hinahagkan. Unti-unti siyang tumigil sa paghalik sa akin at muli, tinitigan niya ako sa mata. Namiss kita, Lou. Namiss din kita. Oh, bakit para kang naging statwa dyan, Lou? Okay ba yung Warren kisses? Dear love, hindi ko talaga alam kung anong sasabihin ko ng mga sandaling yon. Hindi ko naisip ang mga pangaral ni na Daddy at Mommy. Hindi ko naisip na hindi pa pumayag si Daddy na ligawan niya ako. Na-aware din naman siya doon. Pero hinalikan niya pa rin ako. Nahihiya ako sa sarili ko. Pero aaminin ko na hindi ko maiwasan yun dahil gustong gusto ko si Warren. Hindi ko alam pero bigla ko na lang itong sinabi sa kanya. Warren, sinasagot na kita. Ha? Tama ba yung narinig ko, Lou? Hindi pa ako pinapayagan ng daddy mo na ligawan kita. Hindi naman ito malalaman ni na Daddy, di ba? Sasabihin ko pa rin na magkaibigan pa lang tayo. Hindi ko na kayang pigilan yung nararamdaman ko sa'yo. Sigurado ka ba dito, Lou? Oo, Warren, sigurado ako.
Sinasagot na kita. Dear love, 3 buwan na kami na magkarelasyon ni Warren at araw-araw pa rin talaga niya akong pinupursue. Wala pa ring idea sina daddy at mommy na kami na. Nasa isip ko na kaya ko namang magdesisyon para sa aking sarili. At panatag naman ako kay Warren. Mas nakilala ko na siya paunti-unti at hindi pa rin kami nagkakaroon ng mga pag-aaway hanggang sumapit yung birthday ko na siyang pinakamatindi naming pag-aaway. Warren, 1 linggo mo na akong hindi kinakausap after ng birthday party ko. Ano bang nangyayari? Nasaktan talaga ako, Lu. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may kababata ka pala? Tapos gustong-gusto pa siya ng mga magulang mo. Warren, hindi naman sa ganun. Family friend namin yun at anak yun ng best friend din ng mom and dad. Kaya hindi maaaring magbago yung pakikitungo nila kay Drake. At isa pa, hindi pa rin alam ni na mom and dad na tayo na. Kasi until now, hindi pa rin pumapayag si Tito na ligawan kita. Ganun ba? Mukhang alam ko na yung dahilan, Lu. Dahil mas gusto nila si Drake para sa'yo. Warren, walang sinasabing ganyan sina mom and dad sa akin. And hindi nila ako dinidiktahan pagdating sa desisyon ko sa kung sinong mamahalin ko. Kung hindi ka pala nila dinidiktahan, Lu, bakit hindi sila pumapayag na ligawan kita? Ibang kaso yun. Warren, pwede ba? Hindi ako nililigawan ni Drake at matagal na kaming magkaibigan. Hindi ako komportable na meron kang kaibigan na lalaki. So, hindi mo ako kayang pagkatiwalaan, Warren, ganun ba? Hindi sa ganun, Lu. Hindi mo ako kayang irespeto. Warren, ako yung hindi mo kayang pagkatiwalaan. Alam mo, kung hindi mo ako kaya ipaglaban sa parents mo, mabuti pa nga na itigil na natin tong relasyon natin. What? Wag naman ganito, please. Hindi mo na talaga ako sinasamahan na mag-lunch. I really miss you so much. If you want, nalalayuan ko si Drake. Lalayuan ko siya, basta wag mo lang akong iwan. Talaga, Lu? Oo, Warren. Can we do it this time? If you really don't want to lose me? Hindi pa talaga ako ready, Warren. Then, hindi ka pa din talaga ready sa relationship, Lu. Sana hindi mo na lang ako sinagot. Shh. Okay. Let's do it. Oh my gosh, Lu, sa wakas na-clear na rin yung name mo. Ha? Ano ibig mong sabihin, Leah? Kasi, alam mo ba na kumakalat dito sa office na may something sa inyo ni Warren like kayo nung gwapong tiga-IT dati. Ngayon, malinaw na sa kanila na suitor mo lang yun. Ikaw, Lu, grabe ka mang busted. Teka nga, Leah, hindi kita maintindihan. Anong dating taga-IT? Bakit? Matagal nang nag-resign si Warren, di ba? Like a month ago. And ayun, since workmate siya ng boyfriend ko, nakichika ako if bakit wala na si Warren. Nag-resign na pala. Dear love, dito na ako nagsimulang kabahan dahil ang sabi sa akin ni Warren, naka-remote work siya at hindi niya binanggit na nag-resign siya. Tapos, ang sabi, mayroon palang long-term girlfriend si Warren at nahuli daw si Warren nung long-term girlfriend na may nililigawan. At ikaw yon, right? Pero don't worry, sis. Kasi alam naman nating lahat dito sa office na hindi ka papatol kay Warren. And, di ba nga, hindi ka pinayagan nila Tito Nelson na magpaligaw sa mokong na yun kasi hindi palagay ang loob sa kanya. Dear love, ito na ata ang pinaka-peke kong ngiti sa harap ng kaibigan ko. Gustong-gusto ko na kainin na ako ng lupa dahil sa kahihiyan na nararamdaman ko ngayon. At nagsinungaling pa ako kay Leah at sinabing, "Nako, buti na nga lang Leah at hindi ko siya sinagot, no? Ang galing talaga ni Dad." True. O sige back to work na ako. Iwan na kita, bye. See you later. Mwah. See you later.
ko ang katotohanan dahil malino na iyon ang sagot kung bakit bigla na lang niya akong iniwan. Masakit sa akin na napahiya ako sa sarili ko sa pagtitiwala sa kanya sa loob ng maikling panahon. Nagpadala ako sa mga pakulo, salita at peke niyang pag-uugali. Wala akong mapagsabihan pero at the same time, mainam din ito para hindi nila malaman na nakagawa ako ng malaking katangahan. Hindi ko naman siya hinihintay na bumalik o piliin ako. Sadyang sa ngayon ay hindi pa humuhupa ang nararamdaman ko para sa kanya. Kahit sa kabila ng love bombing niya sa akin. Ako si Lou at ito ang aking love story. Love bombing story. Ingatan niyo ang puso niyo at makinig kayo sa instinct ng mga magulang niyo. At kilalanin muna ng gusto ang isang tao at huwag agad Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!